So, hello, good morning friends, good morning Philippines, good morning world, and good morning people. So, dito tayo ngayon sa ating programa. Maraming salamat pala sa mga ngayon lang nakakapanood ng aking programa, maliban sa mga Ilonggo na alaman nila yung mga aking mga pananalita. Actually, this is my first time to using Tagalog language or dialect. Kasi mga kabayan, ginawa ko ito. First time kong nagtagalog dito sa aking programa kasi gusto ko kahit papano malaman nyo rin yung mga sinasabi ko. Kasi pag Ilonggo yung gagamitin natin, limited rin yung makakaalam, di ba? Mas maraming makakaalam at saka mas makakaintindi ng aking pananalita dahil Tagalog yung ginagamit natin. Pero medyo pasensya na rin sa ating mga kababayan na nakikinig sa ngayon dahil yung Tagalog natin matitigas pa. Alam mo naman na hindi naman tayo Tagalog, Ilonggo kasi tayo, pero naka-stay rin tayo sa Maynila nung unang 2001. Nag-stay tayo sa Manila. Pero just only a year lang. Pero mga isang taon lang naman. Kasi hindi rin ako tumagal dahil pupunta na ako dito sa UK. So dahil dyan, may mga alam-alam na rin tayong Tagalog at saka pabalik-balik na rin ako ng time na yun nang nag-apply ako ng seaman. Kasi dati seaman rin ako. Kaso lang hindi lang nakasakay yung ibang barkong sinakyan, kaya nandito tayo ngayon. At saka sa mga ngayon lang pala nakapanood ng aking programa o kaya nakakinig ng aking programa. So ako pala si inyong taga-alagad dito, si Mr. Alexander or Alex Vinco Pinote. Medyo dandahanin na natin muna yung pagtambol kasi may neighbor tayo sa kabila, so baka magalit. Kasi sa ngayon mga 9:50 na, alas 9:50 ng gabi, kaya medyo makagawa na tayo ng o kaya makakreate na tayo ng public disturbance. Buti na lang yung ating kapitbahay, kaibigan rin natin at saka mag-isa lang. Kasi dito sa UK, nasabi ko na yung mga mostly kasi sa mga dito, yung mga bahay terrace. So ibig sabihin dikit-dikit. So mayroon kang neighbor sa o kaya kapitbahay sa kabila. So ibig sabihin left and right. So pag ganyan yung neighbor mo, mabuti lang kung hindi siya hindi galit sa iyo o kaya mabait sa iyo, kaya okay lang, di ba? Wala kang kaproblema-problema. Kaya masabi ko sa mga Pinoy na mga nakatira dito sa UK, kaibiganin niyo yung kapitbahay nyo kasi kung hindi, konting kaluskos lang nagagalit na. Lalo na naman na iba tayong lahi, iba yung kulay natin, hindi tayo taga rito, kaya konting mainahon lang muna tayo ng konti, di ba? Bababa na tayo ng ating mga emosyon muna. Kasi alam mo naman kung nandoon naman sila sa Pilipinas, yung mga foreigner na yan, ibig sabihin mga taga rito, sila naman yung foreigner sa atin, di ba? Kaya sila naman mag-a-adjust ng mga ugali nila. So ngayon, dahil hindi tayo taga rito, kahit nasabihin natin na iba na yung citizenship natin.
Kahit sabihin natin na magkapareho tayo ng citizenship dito, pareho tayong British citizen, wow, British citizen. Sarap pakinggan, no, British citizen, pero hindi natin ang alam yung sa likod nito kung anong hirap rin ng buhay dito na araw-araw puro trabaho. Sarap pakinggan na British citizen, pero kung alam nyo lang. Kaya yan masabi ko sa inyo mga kababayan, hindi porki na nandito tayo sa abroad, maraming pera na. Kung iisipin na, napakaraming pera, napakaraming utang, napakaraming babayarin, napakaraming papadala sa Pilipinas. Yung sahod natin kulang pa sa kinikita natin. Minsan overdraft pa o kaya palaging overdraft. Kaya yun, ganito yung buhay natin dito. Alam niyo naman mga taga Newcastle o kaya mga taga UK o kaya mga taga kahit saan bansa o kaya mga OFW natin o kung saan-saan man tayong nagtatrabaho sa mga kung saan tayo nagtatrabaho, kung saan mang lupalop sa mundong ito. Alam mo naman kasi mga Pilipino, adventurer rin tayo, traveler, at saka may pagkamarites din tayo, no? Kaya dalhin-dalhin natin sa konting joke. Kasi pag nag-serious tayo, wala rin mangyari sa buhay natin. Puro tayo nakasimangot. Madaling tayong tatanda dyan sa ganyang attitude. Kaya napaka halaga sa akin din na maraming nanonood para at least kahit paano madagdagan naman natin ang ating income. Alam mo kasi ito yung gusto kong sideline eh. Kung isipin, mga kababayan ko, ito yung gusto ko sideline. Yung nagsasalita dito o kaya vlog o kaya nag-travel. Maganda rin yun kaysa, alam mo minsan no, sa tagal ko na rin na nagtatrabaho dito na nagsa-sideline ako, pagod na rin ako noong una pa. Siguro it almost 15 years din kasi 17 years na rin ako dito sa UK, England. Kaya siguro mga let's say after 2 years siguro tuloy-tuloy na akong naggawa ng mga bahay-bahay dito o kaya gumagawa ako ng mga kung ano-ano na lang na parang extra sideline ko rin. Kaya minsan kailangan ko rin ng ganyan sideline at least hindi sapat kasi yung kinikita namin dito para tulungan rin yung mga pamilya namin o kaya mga mahal namin sa buhay doon sa Pilipinas. Alam mo naman tayo na mga Pilipino, napakasipag natin. Lahat ng mga kung pwedeng pagkikitaan dito sa ibang bansa, gawin natin. Yung iba nga, wala nang day off, puro overtime na lang. Minsan nga, yung ginagawa nila, yung araw at saka gabi, pareho na sa kanila. Magtrabaho na sa araw, magtrabaho pa sa gabi. Kaya nakakawawa talaga yung mga Pilipino natin na mga kababayan dito sa ibang bansa. Kaya palakpakan muna natin yung mga ating mga unsung hero. Palakpakan muna natin sila kasi sila yung isa sa mga bumibigay din na mataas na economy sa Pilipinas dahil din sa mga ating mga kababayan dito sa ibang bansa. Kaya yun no, ganito yung buhay namin dito sa ibang bansa. Masabi ko, lalo na eleksyon ngayon, sana yung gobyerno natin makabigay rin ng magandang solusyon sa ating matagal ng problema sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan ko, wala akong sinusuportahan dyan na politiko. Basta sa akin lang naman kahit sino dyan, basta importante na maganda lang yung ibigay niya na ibalik sa Pilipinas pag sila nanalo pag sila nakaupo na. Pag sila nakaupo na, sana tuparin nila yung mga pangako nila para sa ating mga kababayan.
Kaya yun lang naman dahil kaya yun ang dahilan bakit kami nandito sa ibang bansa para makatulong rin sa ating ekonomiya din, no? Isa rin yun sa ating bansa. Kaya sana sa ganitong eleksyon hindi tayo mag-away-away dyan kasi yung mga politiko dyan gagamitin lang kayo pagkatapos ng eleksyon yan wala na ka ng silbi dyan sa kanila. Ayun ang problema rin, no? Sa Pilipinas pagkatapos ng gagamitin ka ng politiko, alam mo kasi mabait sila dahil eleksyon. Tingnan mo after election, hindi mo nga makikita yan. Bago mo makikita yan, bago ka makapunta sa kanilang mga himpilan o kaya kanilang mga opisina, pahirapan. Isang katutak na bodyguard o kaya mga tauhan niya, maraming tauhan niya bago kausapin mo, bago ka makapunta sa kanila. Bakit nasabi natin yan? Kahit sino alam naman ng ganyan talaga yung politika sa Pilipinas. Cancer talaga yan sa Pilipinas sa tagal ng panahon, no? Parang yung eleksyon natin parang ginagawa na lang negosyo. Tingnan mo na lang, no? Sino naman politiko na gagastos ng pera, gagastos ng ganyan kalaki, gagastos ng milyon o kaya bilyon. So sino yung lokong politiko na gagasto ng bilyon tapos paano yung kukunin yan? Di natural sa kabanda ng gobyerno. Simple logic lang naman yan, di ba? O kaya may mga sponsor sa kanila, o kaya maliban dyan, may mga malalaking ring mga oligarch na tutulong sa kanila. Tapos alam nyo naman pag natulungan nila, nag-iisip rin ng, o kaya naghahanap rin ng kapalit yun. Hindi yan tutulong yung mga oligarch dyan o kaya mga malalaking mga tao dyan na walang kapalit. Isipin mo, nasabi ko na sa nakaraan na yung eleksyon dito sa UK, hindi mo nga alam na may eleksyon dito. Kung iisipin mo, no, sa totoo lang, kahit mga taga-ganito ng mga tao, tatanungin mo, sino ba yung mayor mo na butuin o kaya sino ba yung gusto mo? Ang sagot sa'yo, I'm not in politics. So, sige sabihin natin na I'm not in politics, pero sino ba yung mayor nyo? Anong sagot sa'yo? I don't care, I don't know. Totoo yun mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kahit sila dito, hindi nila alam kung sino mayor. Talagang ganyan dito talaga. Kahit mayor nila nga, hindi nila alam kung mayor dyan nakatayo. Lalo na yung nakaraan. Mayroong mayor dyan na pumunta sa Barrio Fiesta ng mga Pilipino. Kasi yung Barrio Fiesta dito, every summer, nagkakandak sila ng Barrio Fiesta yung mga Filipino community. Kaya may na-invite na mayor doon. Kahit kami nga, hindi namin alam na yun ang mayor. Babae pala yung mayor na nakaraan. Nakita namin. Sabi ko, sino yun? Bakit may parang may mga may nakita ko na parang hindi, parang kakaiba-iba. Sabi ni mayor yun. Sabi ko mayor pala yun. Kaya sabi ko sa inyo dito walang pakialam yung mga tao sa politiko. Hindi nga nila alam kung sino yung mga nakaupo dyan sa parliament. O kaya sa member of parliament, hindi nga nila alam kung sino yung mga nakaupo dyan. At sa kapag eleksyon dito, mga kababayan, pag minsan magulat ka na lang bakit may mga poll station dyan sa tabi-tabi. Kasi yung iba kasi mga poll station, mga parang container van lang kung sa atin. Dyan lang nakaabang yan o kaya nakatayo dyan. Dyan lang sa mga tabi ng daan, mga nilalagay sila ng mga polling station na parang box na container van. So minsan madadaanan mo yan, sabi mo, eleksyon na pala ngayon, hindi ko alam, mabubuto pala ako.
minsan doon ako kasi bumubuto sa kanilang paaralan kasi may mga part kasi ng police station na hindi covered yung area mo. Kaya doon ka bubuto sa paaralan kasi doon naka-register yung pangalan mo. So pagdating doon sa paaralan, sasabihin ka, bigyan ka lang ng form, bigyan ka ng kung sino yung gusto mong butuhin. Tapos pagdating doon, hindi ko pa alam kung sino butuhin, o kaya mga puti na nandyan rin. Minsan hindi mo alam kung sino butuhin. Tapos tingnan mo na lang, sabihin mo, kasi tatlolo yung kwan yung nagpapa-elect ng Prime Minister. O kaya apat. Sabihin mo, sino bang pwedeng butuhin dito? Alam mo kasi yung mga kababayan ko, ang mga taga rito, wala pakialam sa kanilang gobyerno. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa mga politiko. Basta sa kanila, binibigyan nila yung bahala na yung politiko sa kanilang pamumuno, sa kanilang bansa. Kasi may tiwala naman sila. Alam mo naman yung mga taga rito na, lalo na yung mga politiko na parang yung nasa isip na nila yun na maasahan sila, makatulong sila sa kanila, at saka hindi sila magnanakaw o kaya corrupt. Siguro mayroon din, pero hindi katulad sa Pilipinas na garapan talaga na sobra-sobra talaga yung corruption dyan. So yun ang dahilan, kasi makikita mo naman talaga mga kababayan, makita mo naman na yung sitwasyon nila dito, kung ano kakurap yung isang bansa, makita mo yan sa kung ano yung itsura ng bansa nila, kung ano yung sistema ng bansa nila. Kaya doon mo makikita kung ano yung itsura ng ano sitwasyon ng isang bansa, kung kurap ba talaga yung politisyan nila o hindi. So, kaya alam niyo naman na mahirap mag-asenso yung isang bansa pag kurap yung isang namumuno isang lugar, di ba? Makita natin sa Pilipinas yan. Bakit napakarami pa rin walang trabaho? Napakarami pa rin nagugutom? Napakarami pa rin mga taong naghihirap na umaasa sa gobyerno na sana uunlad din sila. Problema kasi paano uunlad, imbes na mapunta sa tao yung tax o kaya buhis natin dyan, ibulsa pa ng mga politiko. Itong problema sa mga politiko sa Pilipinas kasi iniisip lang nila yung kapakanan nila, hindi nila iniisip yung kanilang sariling kababayan. Kung isipin mo, isang polo, napakaganda ng buhay nyo bilang isang politiko. Tapos paglabas mo sa daan, bigla ka na lang ma-disgrasya o bigla ka na lang example, mayroong nag-aaway dyan o minsan mayroong nagbabarilan dyan dahil may hold up pala o kaya mayroong mga snatcher na binabaril ng pulis o kaya snatcher mismo o kaya mga magnanakaw mismo yung gumaganti sa pulis. Sa pool may mga ligaw na bala, pupunta sa iyo o pupunta sa pamilya mo, o di malaki rin problema yung ibabalik sa iyo, di ba? Kasi kung maganda yung bansa, walang crime, di natural yung pamumuhay natin, pamumuhay nyo maganda rin, di ba? Kasi example, ginawa mo yung ninakaw nyo ang kapandian sa gobyerno, ninakaw nyo, tapos paglabas nyo, wala ko yung pakialam sa iba, di matadamay rin kayo kasi gutom yung mga tao. Kaya nga minsan gumagawa yan ng mga krimen dahil gutom sila, wala silang makain, naghahanap ng mga pagkain, kaya gagawa nilang ng mga bagay na hindi na dapat na sana nila gagawin dahil nag-iisip yan ng future nila o nag-iisip o tsaka sabihin nila na maganda naman yung buhay namin, bakit gagawa kami ng ganyan, o di ba?
So, yun, sabihin natin na maganda yung pamuhay nyo sa loob ng bahay nyo, sa bakuran nyo, pero paglabas nyo, hindi kayo safe. Hindi maganda yung kapaligiran mo. So, madadamay rin kayo, di ba? Yun din sa mga tao na gusto lang sarili lang iniisip, hindi nila alam na paglabas pala nila dyan sa kanilang mga bahay o kaya tahanan, hindi rin sila safe. Kasi sa mga pangyayari, gutom yung tao, di ba? Pero katulad dito, hindi mo basta-basta makakita yung mga crime dito. Mahirap ka makakita dito ng mga crime dito dahil yung tao dito busog o kaya natakot gumawa ng kalokohan dahil alam nila yung justice system nila dito napakalakas. Pinoforce talaga yung dito, yung implement talaga dito yung law dito. Kaya yun ang sabi ko na wala talagang maidulot na maganda sa ating bayan pag puro korap yung nakakapaligid dyan ng mga politiko. Kaya napakadelikado talaga ng isang bansa na korap yung namamahala o namumuno dahil talagang napakadami ng gagawang crime sa paligid dahil sa mga gutom yung tao. Tingnan nyo naman sa ibang bansa, di ba? Kahit sa Africa, may mga kaibigan rin tayo dito na mga taga dyan na nakapunta na dito. So sila mismo nagsasabi na grabe talaga yung crime sa lugar nila. Halos magnakaw yung tao, mang-hold up, mangkotong. Kahit mga polis nila hindi talaga masahan. Sobra talaga yung corruption doon. At saka lahat doon parang illegal yung mga ginagawa dahil yung gumaganda lang yung buhay yung nasa taas. Pero yung mga mamamayan doon, walang pakialam yung politiko doon, yung mga nasa gobyerno. O di, tingnan mo paglabas nila, grabe yung crime. Di, damay rin sila. Ganyan din. Minsan di natin alam, sinisave natin pala yung ating sarili, pero yung paglabas natin, damay pala yung mga pamilya natin dahil sa mga kriminal sa labas. So yun, sana makakita tayo ng tamang politiko. So yun lang, at saka singit muna natin ito mga kababayan. May mga nagme-message sa atin dito na i-shoutout ko raw sila. Okay, Katuto Adventure, maraming salamat sa iyong kapapanood sa aking programa. Nakikinig ka dito palagi, kaya maraming salamat sa iyong time, iyong oras na binibigay sa atin. Kaya shout out ko kayo din, Katuto Adventure. Maraming salamat sa inyo. At ito si Katuto Adventure, retired PC2, Philippine Constabulary. Matagal na pabalik-balik lang dito sa UK. Kasi yung mga anak niya malalaki na rin dito. Dito na namumuhay. Kaya ka-uwi lang yan ng Pilipinas para mag-attend sa isang kasal ng anak niya. Kaya nakita ko talaga sa kanya na sobrang saya rin na nakabisita sa uli sa kanyang mga kamag-anak doon sa Pilipinas. Alam mo kasi kami mga Pilipino dito sa ibang bansa, napakalaking halaga yan. Sobrang saya namin pag nakauwi kami ng Pilipinas. Kaya yan lang kasi yung paraan na para lubos yung aming kasiyahan dahil makikita namin yung aming mga mahal sa buhay at saka mga kaibigan doon na matagal nang namin rin nakasama, doon pa kami. Kaya iba kasi yung lifestyle sa Pilipinas, iba yung gimmick dyan at saka iba talaga yung kagandahan ng Pilipinas.
Kaya ayun masabi ko sa ating mga kabayan na Pilipino, ingatan natin yung bansa natin dahil napakarami ko na rin na bansa na napuntahan. Iba talaga yung Pilipinas, iba yung saya ng Pilipinas. Kahit sa mga taga rito na mga ibang lahi o kaya mga foreigner na pumupunta sa ating bansa, nagagalak talaga sila, na-amaze talaga sila na ang Pilipinas ay sobrang ganda at saka napakaganda ng weather. Ang weather sa atin yan na sa Pilipinas, buong taon na maano mo talaga, mapakinabangan mo. Hindi katulad dito sa ibang bansa na lalo na yung mga four seasons country, masaya lang talaga at saka maganda lang mamasyal pag summer. Pag malamig yung lugar, hindi mo rin mapakinabangan. Kaya yung summer dito, 3 months lang sa isang taon. Kaya napakalaki ng swerte natin at saka magpapasalamat tayo sa buong may kapal na binigyan tayo ng magandang lugar, lalo na yung mga beach natin dyan, yung mga dagat natin, napakaganda talaga, yung mga tanawin natin dyan, at saka mga halaman natin dyan, napakaganda, namumunga ng mga iba-ibang klaseng mga prutas, at saka makakain tayo ng mga freska na mga prutas, at saka mga isda, at saka pwede tayo magtanim dyan sa likod natin ng mga bakuran. Hindi katulad dito sa ibang bansa na hindi ka pwedeng magtanim dyan sa likod dahil namamatay dahil sa lamig. Maliban na lang gagawa ka ng greenhouse mo dyan, pero wala pa rin, kailangan mo pa rin ng heater. Iba pa rin yung tropical country. Mas maganda talaga yung tropical country kaysa mga dito sa mga malamig na lugar. At saka at saka si Katuto Adventure, sa pagkakaalam ko, ano to sa isa to sa head supervisor dati to ng CHED to sa Mindanao area, kasi isa sa dati sa supervisor sa DepEd, Department of Education, dyan sa Mindanao. Shout out din sa kay RM Malik C from Bahrain. Yung mga kababayan nating nanonood dyan sa Bahrain o kaya na kikinig sa ating programa, maraming salamat din sa inyo sa inyong pakikinig ng aking programa. Marami tayong kababayan dyan sa Bahrain. May time minsan na kukuha tayo ng balita dyan para at least mayroon din tayong balita sa ating mga kabayan dyan sa Bahrain kung anong mga pangyayaring nagaganap dyan. At saka kay Boy Jan Sina Vlogs. So maraming salamat din sa inyo sa inyong papanood ng aking mga vlog, at saka sa kung nakikinig ka mga yon, ito na ang shout out na kita. Boy Jan Sena Vlogs. At saka si DE o D Guns TV. D Guns TV. Ito rin palaging nag-comment sa akin sa aking mga vlog. So maraming salamat din sa inyo. Shout out din ako dyan sa inyo. So maraming rin salamat sa inyo sa inyong time na kapanood ng aking mga vlogs at saka sa pakikinig ng aking program dito. So yun lang, at saka maghanap-hanap tayo ng mga pwede pang i-topic natin sa inyo mga kabayan, at saka at least maganda, no? Ginamit natin yung Tagalog para intindihan din ng ating mga kababayan, dahil kahit yung kapitbahay ko o kaibigan ko din sa trabaho na Tagalog, kahit siya hindi niya rin pakinggan yung aking programa dahil hindi siya makitindi. So
sabi ko, sige, sabi niya, kailangan ka mag-Tagalog para maintindihan ko rin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagsasabi mo. Siyempre, sa atin sa Pilipinas, napakadami nating mga lingwahe. Kaya napakahirap din na kung ikaw ay hindi marunong mag-Tagalog, mahirap rin makipag-communicate sa kung sino mga Pilipino, lalo na sa pag dito ka sa ibang bansa. Mga tao dito, iba-ibang lingwahe din. Yung mga, lalo na mga ating mga kababayan, mga kung taga Baguio, iba rin yung lingwahe ng mga taga Baguio. Ang dami rin mga taga Baguio dito. So shout out rin sa mga taga Baguio. Sana time will come, makapunta rin ako dyan. Mahilig kasi ako sa motor. So baka sa mga ibang bakasyon ko, makapunta rin ako dyan sa inyo. Matagal ko na rin balak magpunta sa Baguio para makapasyal rin ako dyan. Kasi maganda talaga daw dyan sa Baguio. Kaya sana time will come, maka-vlog rin ako dyan sa Baguio. Kaya yun ang ginagawa ko, mga kababayan ko. Nagpo-vlog talaga ako para at least ma-explain ko rin yung mga pangyayari sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar. Para at least kahit paano iba pa rin yung mapuntahan mo, makita mo yung sitwasyon, makita mo yung mga pangyayari, yung mga nagaganap, lalo na may mga Pilipino dyan na nakatira o kaya makasalubong natin o kaya makakwentuhan natin. So iba talaga rin yung mapuntahan mo yung isang bansa para at least ma-explain rin natin para sa ating programa kung ano yung mga pangyayari dyan. At saka kaya nga ginagawa natin sa ating vlog din, travel, may travel din ako na vlog dyan. Marami na rin akong bansang pinuntahan. Kaya kahit paano, may idea rin tayo kung anong mga nakita natin sa ibang bansa. So, ulitin ko ulit kasi nung nakaraan, may mga sinasabi ako dyan na yung gamit ko Ilonggo, ilagay noon. So, hindi nila maintindihan. So, ulitin ko uli para at least, para maintindihan rin nila yung mga sinasabi ko. Minsan, yung lalo sa mga previous vlog ko. So kaya yun, no, may mga lugar na rin tayo napuntahan sa ibang bansa para at least tinatawag na yung nasabi ko na maka-experience tayo ng mga buhay ng mga ating kababayan doon na matagal nang nakatira doon sa ibang bansa. Shout out din pala sa mga taga-Amerika kasi nakapunta rin ako ng Amerika last time, that was 2016. So, naka-bisita ako dyan sa New York City. Yan sa New York City, napakaganda rin ng New York City. Matataas yung mga building, parang Makati. Kaso lang minsan masabi ko, ay parang nasa Maynila ka rin pala dito. Parang walang pinagkaiba sa Maynila. Yung, kaso lang yung siguro, ang pinagkaiba lang yung sobrang taas ng mga building. Tsaka, yung setup talaga ng Pilipinas, may mga kahawig na rin sa mga ibang bansa. Pagkopya na rin nila yung mga design sa ibang bansa. Yung pinagkaiba lang sa New York, walang tricycle, walang mga jeep, at saka walang mga kuwan dyan, walang mga mga nagtitinda dyan ng mga kung saan mo na makita sa mga tabi-tabi. Iba pa rin yung Pilipinas, kaya na-amaze talaga yung mga foreigners natin dyan dahil sa mayroon tayong tricycle, mayroon tayong jeep, at saka kung saan lang dyan nagtitinda na pwede kang bumili kung saan dyan sa mga bangketa. Pero yung masabi ko lang, dapat sa mga nagtitinda dyan sa mga bangketa, sa mga kung saan dyan sa, lalo na sa Maynila, dapat i-maintain natin yung kalinisan. Dapat malinis yung ating pagluluto dyan.
para at least yung mga ating mga kapatid na kumakain dyan, mabigyan naman sila ng safety. Maawa naman kasi tayo dyan sa mga ating mga kabayan na kumakain. Huwag natin purong isipin na puro pera na lang. Isipin rin natin yung kapakanan ng ibang tao na kahit na kumikita tayo pero gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, di ba? Kasi kung anong gawin mo na dyan sa maraming kinikita mo, kung kinakarma ka naman, di ba? Bumabalik na hindi rin maganda sa buhay nyo o buhay mo, di ba? So hindi rin maganda yung mga ganyang klaseng mga ugali. Number one talaga kasi yung example, magkahipa yung mga tao dyan, magkasakit, kawawa yung mga pamilya rin nila, lalo na sila yung mga breadwinner, sila yung inasahan, lalo na yung mga estudyante natin dyan, yung mga nag-aaral dyan, may mga malaki pa yung mga future dyan sa kanila. So kung kakain sila ng mga hindi healthy, may mga maraming bakterya, o kaya kung ano-ano mga nilalagay ng mga chemical na para magkapera lang, so kawawa talaga yung mga ating mga kabataan. Di ba sabi ni Rizal, yung kabataan yun ang pag-asa ng ating bayan. So yun, dapat maging concernin tayo sa lahat ng bagay. Kaya dito, sinasabi yan, tawag nila dito, health and safety. Dapat lahat ng mga ginagalaw natin, lahat ng mga bagay na mga ginagawa natin sa araw-araw, dapat palaging safety, health and safety talaga. Para at least safe yung mga pamumuhay natin, wala tayong abala na mga sakuna o kaya mga pangyari sa ating buhay at sa ating mga sarili. So yun, no? Sa Maynila, napakalaking talaga dyan, improvement sa atin, no? Sa ating mga kabayan na galing probinsya, pumupunta dyan. Dyan talaga yung sentro natin para sa mga, kung ano yung mga asikaso natin dyan sa Metro Manila. Kaya dapat linisin natin yung ating paligid dyan, lalo na yung sa mga dayuhan na pumupunta dyan. Yan ang unang pinupuntahan Maynila. Sana ayusin natin yan para at least hindi rin tayo mapahiya sa mga taga-ibang bansa. Alam mo naman kasi, no, pag mapahiya tayo sa ibang bansa, nakaka-apekto rin yan sa ating mga sarili, sa ating mga kabayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam mo kasi kahit anong gawin mo na maabilidad ka, marami kang skilled, marami kang skills, marami kang talent, o kung ano pa na pwede mong mapakita sa mga dayuhan, pero mababa pa rin yung tingin sa'yo, hindi pa rin sila maniwala, o kaya wala pa rin tiwala sa'yo. Dahil yung bansa natin, hindi maganda yung pinanggalingan natin. Alam mo kasi kung mababa yung paningin sa isang bansa natin, siyempre mababa rin yung tingin ng mga dayuhan, mga foreigners sa atin. Dahil mahirap yung bansa natin, walang asenso dahil sa mga kurakot ng mga politiko. Katulad dito, mataas yung tingin ng mga ibang lahi, ibang bansa sa mga British dahil o kaya sa mga Amerikan dahil talagang mayaman talaga sila, mayaman talaga yung bansa nila dahil sa kanilang mga politiko na mahalaga talaga nila yung mga tao, hindi yung pangsariling interes lamang. Kaya kasinsado yung isang bansa, natural yung tingin ng ibang tao sa inyo mataas din. Kaya naka-reflect talaga yan sa isang tao pag yung bansa niya ay mayaman. Kita mo yung British, pag mayroon kang British passport, kahit saan bansa ka pupunta, open sila. At saka parang pumunta ka lang ng eskwelahan, pag pumunta ka sa mga airport,
bigay mo, plane ticket lang at saka passport mo. Ganyan lang pagkita mo, parang pumunta ka lang ng paralan. Pero sa Pilipinas, hindi hamak na sangkatutak na requirements ang kailangan bago mo mapasok yung isang bansa, lalo na yung Amerika at saka UK, lalo na sa ibang bansa sa Europe. Kita mo, talo pa tayo ng Singapore. Singapore, napakaliit na bansa, pero ang progress nila mas maganda kaysa atin. So yun, tsaka napakarami talagang bagay na asenso yung bansa natin dahil number one, yung ating bansa ay napakayaman talaga sa tinatawag na natural resources. Yung Pilipinas, kung i-compare mo sa mga beach ng ibang bansa, lalo na sa Portugal, na pumunta ako, napakagandang Portugal, pero hindi mo mapaliguan yung beach nila. Dapat may season talaga na pwede mo paliguan dahil sobrang lamig. Hindi katulad sa Pilipinas na sobrang ganda talaga. Mas maganda yung tropical area o tropical na bansa kaysa mga bansa na mga katulad ng Europe at saka Western country. Napakalayo talaga kung sa mga natural resources. Kaya ayusin natin dyan para at least pag maraming turista na pumupunta sa atin, mas aangat yung ekonomiya natin, mas maraming trabaho mapupunta sa mga bawat Pilipino dyan na namumuhay sa Pilipinas. Kaya huwag tayo magselos na maganda yung ibang bansa. Mas maganda yung Pilipinas. Marami na rin ako napuntahan na lugar, kaya yung ginagawa ko palagi ko kino-compare yung Pilipinas at saka sa mga lugar na napuntahan ko, like France, Portugal, Amsterdam, Holland, Netherlands. Ano pa yung mga lugar na napuntahan ko? Hungary, Austria, Czech Republic, at saka Scotland. Ano pang iba? Nalimutan ko lang iba. Basta sa lahat ng napuntahan ko, wala talaga. Iba pa rin yung ganda ng Pilipinas. At saka sa ngayong August, pupunta rin ako sa Denmark, Sweden, at saka Germany. Kaya doon, antabayan nyo ang aking mga vlog. Mag-vlog ako doon. At saka pag uwi ko, mag-program uli ako kung ano mga nakita ko sa ibang bansa na yan. At least makikita natin kung ano mga pangyari doon. So yun na lang mga kabayan ko. Maraming salamat sa pakikinig ng aking program. At saka please subscribe na lang sa channel ko, yung mga baguha dito. Napakaraming salamat na nakabisita kayo sa akin, at saka sana tuloy-tuloy na. At saka marami pa tayong pwedeng magawa dito. Kaya tutok lang sa aking channel. Hindi lang to pwede kong magawa, marami pa. Hindi tayo naubusan ng talent. So yun na lang mga kababayan ko. Maraming salamat uli. At sa ulitin, this is Ranger of Rangers Vlogger. Please subscribe and thanks for watching and hasta la vista mga Ranger. Yun.